dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Ako nga po pala si Dave. 32 years old mula po sa Parañaque. DJ Lindsay, galing po akong abroad. Nagtrabaho po ako doon for 5 years. 8 years na po kami ng girlfriend ko. Mahal na mahal ko po siya, kaya nangako po ako na ikakasal kami after 5 years ng pagtatrabaho ko. This year, nag-start na po kaming mag-prepare para sa kasal namin. Excited ang lahat? Excited kami. At tulad ng ibang babae, may pangarap po na kasal ang girlfriend ko. Meron po siyang nire-request na gusto niya na parang fairy tale theme ang kanyang kasal. Nag-inquire kami at talagang gagastos kami ng sobra. Bilang lalaki, mas malaki ang ilalabas kong pera kesa sa kanya. Lindsay, hindi po basta-basta yung pera at yung presyo ng gusto niyang theme. Sobrang laki po. To the point na mauubos ang ipon ko. Yung pinagtrabahuhan ko ng 5 taon sa ibang bansa. Kaya naman sinabi ko sa kanya, di natin kaya yan. Baka pwedeng yung pasok na lang sa budget natin. Doon na po siya nagumpisang magreklamo sa akin. Nung nalaman niya kung magkano po yung ilalabas ko na pera, tsaka niya lang sinabi sa akin na wag na raw naming ituloy yung kasal. Ang sabi niya sa akin, tiniis daw niya na for 5 years, long distance relationship kami. Umasa daw siya na kung tatagal ako sa work ng ganon, dapat magarbo yung kasal namin. Dapat willing daw ako na maglabas ng malaking pera dahil minsan lamang daw kaming ikakasal. Ang sabi ko sa kanya, yung naipon ko naman, hindi lang naman pang kasal. Panimula din namin. Para kapag nagkaroon na kami ng anak, pag nakabuo na kami ng pamilya.
Kinausap ko yung kapatid niya na ganon ang naging reaksyon ng girlfriend ko. Sabi ng ate niya, kinikwento na daw pala niya sa mga kamag-anak at mga kaibigan nila na magarbo ang magiging kasal namin. Kasi nga raw 5 taon daw akong nagtrabaho sa ibang bansa. Sigurado daw, malaki na ang ipon ko. Sa ngayon, DJ Lindsay, hindi pa kami nagkikita at nagkakausap dahil sa totoo lang, nasaktan din ako. Nadismaya. Di ko alam na ganun pala yung ipapakitang reaksyon sa akin ng magiging asawa ko. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang ituloy yung kasal. Kung ngayon pa lang, nakikita ko na yung totoong pag-uugali niya. Nadismaya po ako, DJ Lindsay, dahil akala ko simpleng babae lamang siya. Tulad ng dating pinapakita niya sa akin. Hindi ko alam na magastos din pala siya. Hindi ko alam na nagpapa-impress pala siya sa mga kaibigan at mga kamag-anak niya. Para sa akin kasi, yung makasama lang siya habang buhay sapat na. Simpleng kasal, basta totoong nagmamahalan. Pero paano kung hindi pala yun ang gusto niya? Ano po ba ang dapat kong gawin? Muli, ako si Dave. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagka huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy! Ang gastos naman ni ate. Nakakaloka. Parang, siguro nag-expect lang talaga siya ng malalang malala. Oo, may certain expectation si ate. At siguro kasi hindi kayo nakapag-usap at siguro hindi niyo pa talaga kilala yung isa't isa. Ganon kalalim, di ba? Yung pagkakaalam ninyo sa pagkatao ng isa't isa. Wow! Pero ano naman syempre tulad ng mga ibang babae, may mga ano din talaga. May mga babae kasi talaga na may pangarap na kasal, ganyan. Gusto nila once in a lifetime na mangyayari yung kanyang kasal o kanilang kasal. So dapat, alam mo yon, en grande, magarbo, it's a moment to remember. It's a day to remember. Okay, kasi talagang big deal para sa ibang mga tao talaga yung kanilang kasal. Pero paano kung talagang yun lang yung kayang i-offer nung magiging asawa mo? 'Di ba? Di ba dapat nag-work talaga kayo? Tsaka dapat sa una pa lang, open kayo sa kung magkano yung budget ninyong dalawa. Kung hanggang saan lang kayo, kung hanggang magkano lang yung kaya ng bulsa, lalong-lalo na nung lalaki. 'Di ba? Kasi dito sa Pilipinas, 'di ba, it dictates na, well, feeling ko karamihan din naman ng mga ibang bansa, no? It dictates na dapat yung lalaki talaga yung mas malaki yung ilalabas. Wow! 'Di ba? Kung gustong tumulong ng babae, di go tumulong, pero parang mas mas shouldered ng lalaki, 'di ba? Yung gastos kapag ikakasal na. Kaya nga, 'di ba, bago magpakasal, seryoso ka na ba? Sigurado ka na ba? Ganyan. May ipon ka na ba? Kasi hindi talaga biro ang magpakasal, 'di ba? Ano bang masasabi mo kung ganito nga yung ganap ng girlfriend mo? Halimbawa, girlfriend mo yung ganyan, Koya. Si Koya na nakikinig ngayon. Ngingiti-ngiti ngayon kasi nakaka-relate si Koya. Nagsa-side comment, grabe ang gastos naman ng babae na yun. Dali na i-message mo na ako. Punta ka na sa facebook.com/energyfm1067. Okay
Sabi dito ni Lara, materialistic naman pala yung future wife mo, kuya. Ako, wag mo na ituloy yung kasal. Mas deserve mo ang ibang babae. O mas deserve ng ibang babae yung ipon mo. Diba? Sabi naman ni Echo, oo, yes, sagrado ang kasal. Pero minsan, isipin natin yung mga bagay na gagastusin bukod sa kasal para sa future nyo. Marami pa kayong pagdadaanan dahil lang, hindi lang ang kasal ang pagkakagastusan ninyo. Oy, sa true ka dyan. Diba totoo ka dyan? Sabi ni Naxu, grabe naman yung si ate girl. Ako nga mas gusto ko lang ng simple at sa West lang okay na sa akin. Alam mo sa true, diba? Nakakaloka. Hindi ko rin maintindihan talaga. Ako kasi pinanganak ako na sobrang simple lang. 'Di ba ng mga bagay-bagay. Hindi ko nga alam nung bata ako na dapat pala. 'Di ba meron kang pangarap na kasal. Wow! Ewan ko ba ba't ako ganito? Hindi ko alam kung bakit ganito yung pag-iisip ko na hindi kasi ako mahilig sa mga engranding bagay. O siguro may mga certain, things na engrande gusto ko, ganyan. Pero hindi sa kasal, hindi sa mga celebration. Gusto ko intimate lang talaga. Oo. Wow! At saka ang dami, may mga na-witness na ako na kasal na after nila gumastos ng milyon-milyon, after 6 months, naghiwalay lang sila. And I'm not even joking, guys. Talagang ako pa nag-host nung kasal na yon. Kaya sabi ko pagkatapos kong i-host yung kasal na yun, hindi na ulit ako mag-host ng kasal. Baka mamaya ako yung may balat. Nakakaloka. I swear, 3-4 million yata yung ginastos nila sa kasal because it was very grand. Talagang very extraordinary. Tapos yung co-host ko pa noon was Benjamin Alves. 'Di ba? Yung artista sa GMA7. Benjamin Alves yan. Iyan yung partner ko nung time na yun. Nag-host kaming dalawa. Ang nangyari, kabali-balita kasi close ko yung bride eh. Wow! Kabali-balita ko, wala pang 1 taon, magkahiwalay na sila. So huwag na po kayo mag-inquire sa akin ng hosting ng kasal. Oo. Charot lang. Oo. Basta kailangan nyo ng host, nandito lang ako. Anyway, yun nga yung sinasabi ko na ang mga babae meron talagang, alam mo yun, meron talagang pangarap na kasal. Pero kung hindi yun, di ba kayang ibigay sa iyo ng mga papangasawa mo, bakit natin ipipilit? To the point na, wag na natin ituloy itong kasal kung hindi rin lang matutupad, di ba? Yung gusto ko, yung plano ko na kasal. Wag na, ayoko na. Tigilan natin to. Diba? Sabi ni Shin, si DJ Lindsay ang deserve mo, kuya. Ay, hindi ka mang pupush dyan, hindi ka mang bebenta. Diba? Paano nga kung hindi mo afford? Sa mga lalaking nakikinig sa atin, mag-comment kayo dito. Anong gagawin ninyo? Kung ayaw na magpakasal sa inyo ng babae, dahil lang sa hindi nyo afford yung kasal na pangarap nila. I want to know your thoughts about this. Dali, mag-ambag na kayo, mag-contribute kayo dito. Nakakaloka. Sabi ni Ate Yoli, kahit sa West lang pakasal, basta nagmamahalan kayo, marangya nga, tapos lubog naman sa utang at ang ending, hiwalayan na agad. Ay! Ayaw natin ang ganyan. Sabi dito ni Irene, sa panahon ngayon, be practical sana. Good morning, DJ Lindsay. Good morning! Wow! Sabi naman ni Del, wala man lang silang usapin in a long years. Wala man lang silang usapan in long years. Oo nga. Di ba dapat open sila kung magkano yung gagastusin nila? Di ba? Kung gusto pala ng babae na ganun kagarpo, di siya yung gumastos. Sa true lang, di ba? Hindi nga kaya ng lalaki. Ito lang yung kaya niyang ibigay O at least yung lalaki nag-iisip in advance na okay, hindi lang ito yung pagkakagastosan natin. After nito, kung mag-iisip tayo ng pangpamilya, dito ito yung pampaanak. 'Di ba? Kapag nagbuntis ka, ito yung gagastusin natin for your delivery, ganyan. Ito yung gagastusin para sa mga gatas, ganyan, diapers, 'di ba? At least advanced thinker si kuya. Itong si ate, one day millionaire yata. Ito Diba? O sabi naman ni Adrian Linga, kaka-babe naman talaga ang asawa ni Dave or mapapangasawa ni Dave. Siguro, ang motto niya sa buhay, ubos-ubos biyaya, bukas nga. Uy. Typical lang naman sa pamilyang Pilipino ang pagiging practical sa pagtaas ng bilihin. Dapat nagplano silang pareho dyan. Pero kung ako yan, lalapit ako sa financial planner para magplano ng maayos kung paano magagastos at maglalaan ng kinikita ng tama. Sabi naman ni Belen, pwede naman ulitin ang kasal pag kaya na yung bonggang kasal sa renewal of vows. Wow!
Ang taray ng renewal of vows na yan. Oo. Sabi ni Darwin, nako paring Dave, red flag yung girlfriend mo. Sorry po sa term, DJ Lindsay. Pero may pagka mukhang pera po si ate girl. Kung gusto niyang maging enggarbo ang kasal, oo, dapat yung boyfriend niya talagang mayaman. How disrespectful naman. Alam mo, naka-witness na rin ako ng ganyan. Yung hindi natuloy yung kasal dahil hindi nga, ang gusto ng parents naman, magarbo dahil unika iha yung kanilang anak. O, diba? Parang the only girl in the family, ganyan. So, nag-require talaga, inubliga ng tatay yung lalaki na dapat ganito yung kasal, dapat engrande yung kasal ninyo. Yung lalaki, hindi niya talaga kaya yung engrande yung kasal. So alam mo kung anong ginawa? Umuwi kuning sa probinsya, nakita doon yung ex-girlfriend niya, and the rest is history. Ang nangyari, imbes na ikakasal ngayon tong babae doon sa lalaki, yung lalaki pag uwi sa probinsya, nakita yung ex-girlfriend, doon nagpakasal. Ang sakit, di ba? Diba? So, sinasabi ko dito is that, nasa pag-uusap yan eh. Huwag natin ipilit, lalo-lalo na pag-usaping pera. Ang mga lalaki pa man din may pride yung mga yan. Gusto nila nakakapag-provide sila para sa mga magiging future wife nila. Diba? At saka future family nila. So, kapag nakaramdam sila na hindi ka okay doon sa kaya nilang ibigay, maaasar yan, pero at the same time, 'di ba? Para silang tinatapakan, para silang nanliliit ba? Ito lang kasi yung kaya ko eh. Kung mahal mo ko, pagkakasyahin natin to. At saka hindi naman ako nagtitipid dahil lang sa nagtitipid ako at ayokong labasan ka ng pera. Ayokong gastusan ka. Hindi ganun. Nagtitipid tayo dahil gusto natin na after ng kasal, meron pang ibang mapuntahan yung pera natin. Pinaghahandaan natin yung future natin, kaya tayo nagtitipid. Kasi it's a different story, diba? It's a different discussion kapag nagtitipid yung lalaki na yan. Kasi ano lang talaga, mahawak lang talaga siya sa pera at saka ayaw niya nang gumagastos talaga. Ganyan. O kaya may pinaplano siyang ibang bilhin like games, ganyan, travel, para sa sarili niya. Pero hindi. 'Di ba? Itong si Dave, nagtitipid siya because kailangan niyang isipin yung, alam mo yon, future nilang dalawa. Para sa kanilang dalawa din. Tsaka ba't kasi kailangan mong ipamalita sa mga kamag-anak mo na yung grande yung kasal mo, nakakaloka. Diba? Ang totoo niya, makikikain lang yung mga kamag-anak mo doon. Magbabalot pa kapag may sumobra. Alam mo, maganda man o hindi maganda yung kasal mo, may masasabi at masasabi ang mga tao. Why do you have to impress other people? Ikaw yung ikakasal. Dalawa lang kayo nga dapat dyan at saka yung mga constant family members lang. Kailangan mong imbitahin yung isang buong barangay ng kamag-anak mo. Diba? Yun yung totoo. Meron ka mang magandang kasal, grande man yung kasal mo, o simple lang yung kasal mo, may masasabi naman yung ibang tao, but who cares? Diba? Kayo yung nagmamahalan. So, ang ibig sabihin ba nito, si ate magpapakasal lang just for the sake of posting something on social media or para lang ma-impress yung kanilang mga kamag-anak? Diba? Ang pangit naman nun, kaya ka lang magpapakasal kasi ang grande yung kasal, kasi bongga yung kasal. Diba? Makikita ni Ante Neneng na nga ganyan. O ng mga uncle ko na ganito ang grande yung kasal ko. Ang pangit naman ng ganun. O diba sabi ni Sandra, simple wedding is the best. O diba? Totoo naman. Sabi pa dito, oy, Petron and nasan na yung wait lang, nawala yung kopyahan. Yung kodigo ko ng mga babatiin. Hello naman sa Petron and Domingo. Hello sa inyo dyan. Nakikinig kahapon kasi, nagpakarga ako dyan sa Petron and Domingo. Tapos, na-recognize nila yung card na binigay ko sa Energy FM. Hello sa inyo dyan. Ay, mamaya babatiin ko yan sa next na gap natin, ha? Mga taga Petron and Domingo, mabuhay kayong lahat dyan. Okay, mamaya yung binigay ninyong papel na mga babatiin, ba't kasi hindi ko nasa bag ko kasi, nandun yung bag ko sa dulo. Sorry na. Mamaya babatiin natin yan. Good morning po, ma'am. Si Sam po ito ng Endomingo. Ma'am, yung pinapabati ko, wait po namin. Magkakautang pa ako ng bati dito sa mga to. Wait lang, maya-maya ng konti. Ha, nandun kasi yung papel. Sabi ni King Chagadas, Disney princess si ate mong girl. So true. Alam mo, with everything that's happening dyan sa buhay mo ngayon, sa kasal, sa pagpaplano ninyo, feeling ko nasa lalaki na yan kung ipopursue mo pa yung babae or mag-pack up ka na. 'Di ba? Kasi
hindi mo naman masisisi si kuya kung magdalawang isip siya kasi yung kasal is long term yan eh. 'Di ba? Pang matagalan yan. Ngayon kung ngayon pa lang nakikita mo na nagpapa-impress si ate mo. Gusto niya grande yung kasal kasi nandun yung mga kamag-anak niya, yung mga kaibigan niya, pinamalita niya na agad, wala pa man din. 'Di ba? Baka maging problema niyo yan in the long run, 'di ba? Hindi naman sa sinospoil natin. Pero isang malaking problema yan, magiging issue niyo yung dalawa pagdating ng panahon. At una pa lang yan. Wow! Marami pa kayong pagdadaanan bilang Mr. at Mrs. kung matutuloy yung kasal. Kaya ngayon pa lang, kung gusto nyo tumagal yung pagsasama ninyo, solusyonan nyo na yan ngayon pa lang. Sabihin mo na ngayon sa kanya, maging transparent ka na, baby, mahal na mahal kita, gusto kitang pakasalan, pero ito lang yung budget ko. And I felt, I felt disappointed, ganyan, or I felt sad dahil ito lang yung budget ko pero pinipilit mo na dapat magarbo pa rin yung kasal natin. Bakit nagmamatter yung kung ma-appreciate ba ng mga tao yung kasal natin? Kasal natin to. Hindi ka ba natutuwa na may ganito kong ipon na magpapakasal tayo ng simple lang? Diba? Hindi ba yun magpapasaya sa'yo? Diba? Tanungin mo siya ng mga ganun. Yung mga direct to the point na tanong para malaman mo yung direct to the point na answers din. Diba? Very, very important yan. O sabi dito ni Jophead, baka in-invite niya si Taylor Swift na kumanta sa kasal. Gusto mo yung Taylor Swift ka dyan? Sabi ni Del, hindi pa po mentally ready yung babae para sa pag-aasawa. Sabi ni Mary Rose, pasikat lang po talaga si ate. Ang importante, doon yung kinasal. Kinasal kayo dahil mahal nyo yung isa't isa. Sa true lang. Wow! Diba? Hindi importante dyan kung anong masasabi ng mga bisita ninyo. Makikikain lang naman yan. Hindi nga yan magbibigay ng kung anumang pakimkim na kilaki-laki, diba? Yung lalaki lang yung gagastos. Pero may mga ninong at ninang na talagang talagang big time kung magbigay ng mga regalo. O sila sasagot ng reception. May ganyan. Wow! Sila sasagot ng pambayad sa simbahan, sila sasagot ng entourage, ganyan, ng susuotin, ganyan. May mga ganyan. Ba't mo naman iaasa sa mga ninong at ninang mo yung mga ganyan? Baka lang naman magbigay. Sabi dito ni Echo, baka mag-invite pa ng Hollywood stars kaya gusto ng bonggang kasal. Diba? So again, kausapin mo siya. Diba, Dave, kausapin mo siya ng straight to the point. Para malaman mo talaga kung saan ba kayo pupunta after this, after ng problemang ito. Kung itutuloy niyo pa ba o hindi. Susuyuin mo ba siya o hindi na. Diba? Pero kung ako sa'yo, suyuin mo muna para makapag-usap kayo. Kasi baka naman mamaya nabigla lang si ate. Diba? May mga expectations siya na hindi na-meet, so dapat mag-communicate kayo. Intindihin ninyo yung isa't isa. And the most important thing is that after ng communication, after ng pag-intindi sa isa't isa, dapat, alam mo yon, dalawa kayong makikipag-cooperate sa isa't isa para maging maayos yung inyong relasyon. Wow! Kasi baliwala yung usap, baliwala yung intindi. Kung at the end of the day, hindi naman kayo magko-compromise na sige, aayusin natin to. Sige, palilipasin natin to, hindi na natin to poproblemahin, susolusyonan natin to. So dapat makipag-cooperate kayo sa isa't isa para gumana yung relasyon ninyong dalawa. Kasi kapag puro usap lang, okay, nag-usap kayo. Okay, inintindi niyo yung isa't isa. Pero kapag naulit-ulit yung ganyang sitwasyon, magbabangayan na naman kayo, magkakasamaan na naman kayo ng loob. Kaya dapat makipag-cooperate kayo para maging maayos yung relasyon ninyong dalawa. Ganun yun. Diba? Sabi ni Del Amora, pa-shoutout man po sa Demand. Is this Demand or Diamond Boys? Papuntang Espiritu Manila. Hello! Kumusta kayo dyan? May mga kinakasal nga po, kamote lang yung pagkain eh. Uy, sa true! Wow! May mga kinasal kaya ng morning wedding. Tapos ang handa nila, mga pandesal, mga hotdog, ganyan, itlog. Tapos very constant family members lang yun nandun. At saka mga kaibigang tunay. Hindi mga kaibigang putik. Gusto mo kaibigang putik. Diba? Si DJ Lindsay yung host kaya bongga. Hoy, hindi kayo magbebenta sa akin. Sabi ni Giesta, pagbigyan mo na yan, bro, ko naman. Kaya mo nga siya ginusto. Tapos titipirin mo. Mag-usap kayo. Kung magtitipid kayo o talagang ibubuhos nyo lahat ng budget ninyo. Oo. Wow! Last na, di ba dapat by this time kilala na ninyo yung isa't isa because 8 years na kayo? O bakit biglang parang nagkagulatan kayo nung ganito lang yung budget?
Di ba dapat ikaw may idea ka na magarbo to, na magastos to kasi very trendy siya eh, very mga artist siya sa katawan niya. Tapos ganito siya gumalaw. So, naku, gusto niyan magarbong kasal talaga. On the other hand, yung asawa mo naman, yung mapapangasawa mo namang babae, dapat by this time din, dahil 8 years na kayo, alam niya na dapat yung attitude mo towards money, di ba? Matipid yan yung mapapangasawa ko. Ay, lagi niyang iniisip na yung advance, yung mga mangyayari in advance, ganyan. Hindi lang yung kasal yung iisipin niya yung kung may budget ba kami after nung heto ganyan. So bakit parang nagkagulatan pa kayong dalawa? 8 taon na kayo, nakakaloka kayo. Ay nako. 9:32 on the clock, mag-usap kayong dalawa kasi at the end of the day, sana mamayani pa rin yung pagmamahal ninyo for each other. 'Di ba? Kasi kaya nga kayo magpapakasal because you love each other, 'di ba? Kaya dapat hindi ito yung maging rason para maghiwalay kayo.